Only this winter, I'm fulfilling the wish of. Magandang araw sa inyong lahat mga sano. So ngayong araw ay pag-usapan natin kung paano ba labanan ang pagkabagot natin sa paggawa na YouTube channel. Lalo na kapag ikaw ay matagal nang gumagawa at feeling mo ay parang nauumay ka kasi kailangan mong ma-hit yung target sa paggawa ng YouTube channel para ma-monetize ka. Isipin mo, kailangan mong ma-monetize sa loob ng isang taon o 365 days. At ito yung ginagawa ko para magpatuloy ako sa aking paggawa ng YouTube channel at malabanan ang pagkabagot. Unang-una, binibigyan ko talaga ng aking sarili ng matinding believe sa sarili ba. So kailangan mo magkaroon ka ng believe ng iyong sarili na kailangan mo matupad o ma-hit yung kailangan para ma-monetize. At saka kasi kapag hindi mo tinaasan yung standard mo, so kailangan mong taasan yung standard mo. Dahil kapag hindi mo tinaasan, so posible na ikaw ay ma-depress or para bang ayaw mo na magpatuloy. Saka talagang nakakaapekto yan sa iyong paggawa ng YouTube channel, lalo na kapag ikaw ay nasa mga siyam na buwan o 10 buwan sa paggawa ng iyong content sa YouTube. At saka pangalawa, so kailangan mo rin na magkaroon ng karakter na yung sa English na delayed gratification. Kailangan mong magpigil-pigil sa iyong sarili sa mga gusto mo para focus mo yung sarili mo sa bagay na tungkol sa iyong YouTube channel. At pangatlo, yung parang yung ugali mo na parang gusto mong ngayong araw na ikaw ay umunlad o ma-monetize sa iyong video. Kasi kapag pinagpatuloy mo itong klaseng ugali, so talagang mauumay ka at saka mawawalan ka ng pag-asa kasi hindi ka na makapaghintay. Gusto mo ngayon na mangyari yung gusto mong monetize para magkapera ka na. So kailangan mong magkaroon ng long-term goals. Yung ibig sabihin ba, gumawa ka ng 5-year goals, or 10 years na palagi mong gagawin yung ginagawa mo sa paggawa ng content ng yung YouTube. Kasi kapag masyado kang nagmamadali at hindi ka makapaghintay, so parang yun rin yung yun magsimula yung pagkabagot. Parang gusto mong mangyari agad-agad ngayong araw na. So kailangan mong tigilan sa iyong sarili ang ganitong klaseng ugali para mapagpatuloy mo ang paggawa ng iyong YouTube channel. Saka pang-apat ay yun, magkaroon ka ng long-term goals. So huwag mong iset sa iyong sarili na kailangan mong maging successful sa iyong paggawa ng YouTube sa loob ng isang taon. So kailangan ng mga ilang taon na sipag at tiyaga para ikaw ay maging success sa paggawa ng YouTube channel. Kasi ito yung ginagawa ko para malabanan ko ang
pagkabagot ng paggawa ng YouTube content sa YouTube. Kasi ano, lalo na kapag walang nanonood sa'yo o maliit lang yung views mo. So, para ring nakakaumay, parang gusto mo ng sumuko. So, kapag binigyan mo yung sarili na gagawin mo ito sa loob ng maraming taon, baka yun, parang hindi ka mababagot. At saka isa rin sa sikreto ay yung um, ah, gawin mo siyang ang habit or hobby. So, parang masaya ka na magawa ito. So, kailangan mo rin yung isipin na kailangan mong gawin ito dahil nasisiyahan ka or gusto mong maging hobby. So, kapag ito yung nasa iyong isipan na masaya ka, wala kang pakialam kung ito man ay ah, mag magtagumpay or mabigo. So, kapag may ganyan kang pag-iisip, so talagang magko-continue ka sa paggawa ng iyong YouTube channel. Kasi hindi ka maapektuhan kung ang iyong YouTube channel ay ah, mabigo man or maging matagumpay. So, kilos ka lang ng kilos. So, kailangan mo rin itong um, i-apply sa iyong sarili para ikaw ay patuloy sa iyong paggawa ng YouTube channel. At saka parang sa loob rin ng 6 na buwan 'pag lagi kang nag-e-edit para ring naha-hobby mo na. So, kailangan mo lang talaga na i-accept sa iyong sarili na talagang kailangan ng maraming taon, kailangan ng sipag at tiyaga. At saka, ah, at isa rin sa sikreto ay talagang believe in yourself. Mag-believe ka sa iyong sarili ba, kailangan mong ah, may believe ka sa sarili mo kasi kapag hindi ka nawalan ka ng believe sa iyong sarili, so para ring matatapos na din yung eagerness mo o yung gusto mo. So, kailangan mo ng eagerness saka yung drive na magpapatuloy. So, kailangan mo ng yung kagustuhan mo at saka yung ah, parang ang gana mo ba na magpatuloy sa iyong paggawa ng YouTube channel kasi marami rin kasing mga ah, kadungan ako ba yung pareho kaming nagsimula sa paggawa ng YouTube channel. So, sa ngayon wala na sila, hindi na sila nagpapatuloy kasi parang siguro iniisip nila na parang walang patutunguhan 'tong ginagawa nila, ginagawa namin. So, talagang kailangan mo lang talagang magsakripisyo at magpatuloy, yung consistent ka ba, yung patuloy kang gumagawa kahit na ano man ang mangyari. So, kailangan mo talagang may ganoong karakter sa iyong sarili. At saka kapag gumagawa ka ng isang bagay na ah, kahit mabigo man o magtagumpay, patuloy ka pa rin. So, talagang kakayod at kakayod ka, hindi ka talaga mawawalan ng pag-asa. Tsaka rin yun, isa din yung may pangarap ka. So, pangarap mo talagang umasenso sa paggawa ng iyong YouTube channel na ito ay umunlad. So, kapag mayroon kang ganoong pag-iisip o pangarap, so siguro ito rin yung dahilan kaya ikaw ay makakagawa ng isang parang imposibleng bagay ba na kahit mahirap, kailangan mong gumising ng maaga at patulog ng matagal kinagabihan para lang sa pag-i-edit.
at pumunta ka sa ibang lugar at mag-video o gumawa ng content. So, hindi pa yung kasama yung gawain mo sa bahay araw-araw at saka yung responsibilidad mo sa iyong pamilya at mga anak. So, kailangan mo talaga ng sakripisyo. So, kahit ngayon na yung YouTube channel natin ay monetize na pero hindi pa rin kami ah, ano ng sahod, yung pera ba. Pero at least nag-start na mag-count yung monetization natin. So, parang happy na rin ako. So, tsaka parang malilimutan mo rin mga ah, yung mga pagod mo, yung matagal na matulog sa gabi, yung gumising ng maaga sa umaga, yung gano'n ba. So, parang pagkatapos ng isang taon parang malilimutan mo rin 'yun, 'di ba? So, kaya hindi naman siguro dahilan na ah, mahirap at saka yung pain ba, yung sakit sa katawan, yung talagang ang mga sakripisyo malilimutan mo rin din naman 'yan pagkatapos ng isang taon. So, kaya gawin mo na, huwag ka ng maghintay ng ibang araw o kailangan mo ng ah, maging emosyonal pagdating sa paggawa ng iyong YouTube channel. So, gawa ka lang ng gawa at saka pasasanbat maging magbubunga din 'yan para sa'kin, ginagawan ko ng sarili kong prinsipyo sa buhay na paggawa ng YouTube channel o YouTube contents ay para lang 'yan na pagtatanim ng punong kahoy o pagtatanim ng prutas o gulay. So, ah, hindi talaga 'yan ano, bubunga o lalaki. So, sa katagalan ng panahon 'pag may tinanim ka ng punong kahoy, so siguro mga 5 taon o 10 taon o 15 taon. So, tutubo din 'yan at lalaki ng lalaki. So, ganyan na talaga siguro ang buhay. Kailangan mong magpatuloy at saka kailangan mong, ah, may believe ka sa iyong sarili. So, katulad ng punong kahoy, so, pasasanbat lalaki din 'yan. So, para lang 'yang ganyan, para sa akin. So, 'yun yung mga ginagawa ko sa sarili. So, yun yung mga tips at paraan ko para malabanan ang pagkabagot o pagkakaumay sa paggawa ng YouTube channel, sa paggawa ng content, sa palaging pag-edit, pag yung walang tulog ka, wala ka talagang ano, hindi talaga komportable 'pag gumawa ka ng YouTube channel mo. So, mag-edit ka pa, may gawain ka pa sa bahay, may kailangan pa yung mga anak mo, yung pamilya mo, yung asawa mo. Tsaka ano din naman na nasasanay naman din ako, marunong din naman akong magsakripisyo. So, siguro isa rin yung aral sa akin o nakapagbigay sa akin ng advantage kasi marami na rin akong nasubukang bagay sa pagninegosyo tsaka failure or palaging nabibigo. So, sa natutunan ko sa palaging nabibigo sa buhay or sa pagnegosyo ay um, ako ay risk taker, yung parang palaging sumusugal. So parang hindi ko na wala na akong emosyonal na palaging attachment na gano'n sa aking sarili. Parang hindi na ako natatakot na sumubok ulit ng ibang bagay. Kaya siguro yun yung natutunan ko para na ring nasanay na rin na siguro na palagi kang natatalo. So ano pang hinihintay mo? So, try ka lang ng try. So, nasubukan mo na. So, bigo ka na ngayon. So, kailangan mo talagang ma, ah, magpatuloy para umasenso. Kasi kapag tumigil ka, parang wala rin yung pinaghirapan mo. So, ayun. So, yun yung aking masasabi sa kung paano ba talaga patuloy sa iyong YouTube channel at malabanan yung pagkabagot o pagkaumay. So, hanggang sa
dito lang muna siguro mga guys o mga sano. So salamat sa iyong panonood. So sana ay may natutunan kayo sa aking mga realisasyon sa buhay sa isang taon na paggawa ng YouTube channel at saka may ambag din ako na karunungan para sa inyo at saka doon sa mga nagsisimula ng YouTube at magpapatuloy sa ngayon para sila ay ma-monetize. So ipagpatuloy niyo lang 'yan at saka huwag niyong kalimutang magdasal sa Panginoon. At saka salamat sa panonood mga sano hanggang sa susunod ulit na video. So, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, at subscribe. So, Bulangon Sano. So, salamat hanggang sa susunod ulit na video. Paalam. So alas, kinasigipi, bata pa rin.